Ang iba po sa amin ay nagwakas na, lalo na po pagkatapos ng pandemic. Apektado po kasi kami po mismo yung face-to-face na nag-aasikaso ng mga pamilya sa komunidad. Kaya po kami ngayon nandito. Una, nalulungkot nga po kami dahil ang amin pong Magna Carta ay hindi po naipasa. Naway po sa darating na sunod na po marami pong sumuporta sa amin. Kaya po kami nakikiusap hindi lamang po sa amin sa ngayon, bagkus doon po sa mga darating na mga BHW sa susunod na henerasyon na sila po ang magpapatuloy kung saan kami po ay naglilingkod sa komunidad. Kasi ang tanong namin ngayon, kami po ay naglingkod sa bayan. Ngunit na saan yung bayan aming pinaglilingkuran? Kaya sa mga sumuporta sa amin, maraming salamat. Naway ang susunod na laban namin ay magiging matagumpay. Maraming salamat po, madam. Maraming salamat din po, Ms. Mirna. Sabi niyo sana marami ang sumuporta. Sa mga authors pa lang ng mga bills, 100 na po kami. Kalahati na po ng Senado ay mga authors natin. So, isa na lang po ang kailangan para iboto ito in majority. And I'm sure higit pa roon. So, ang winning move natin ay sa TWG na magbuo talaga ng isang panukala na katanggap-tanggap sa PHWs kahit bilang panimulang hakbang bilang isang batas at susuportahan nga po sa unang round ng mga executive agencies at sa huli hanggang botohan ng majority ng Senado. Pagsusumikapan po yan ng komite. Okay po. So, meron pa ba? POF. Okay. And last but not the least, the Department of Finance. Yes, Ma'am Isabel. Good afternoon po, Madam Chair. Good afternoon to all the resource speakers po present here. Madam Chair, in line po with our mandate, the Bureau of Local Government Finance in assisting in formulation and implementation of policies on local government revenue generation and fund management, and guided po by this mandate, we at the Department of Finance, Bureau of Local Government Finance, are currently reviewing po the Senate bills on the Magna Carta for barangay health workers. And we note that the proposal will entail costs to the local government units as it provides various incentives and benefits to our barangay health workers. And accordingly po, we will submit our signed inputs and position paper po on due time. Thank you po, Madam Chair. Thank you din po, Ms. Isabel. Again, tulad nung nasabi ko sa DOH, sana pagdating ng TWG, andyan na po yung position paper nyo. And sana lumuhok din po kayo sa TWG para yung panukala ay pwede rin mag-stand nung test nung financial soundness mula sa perspective din ng executive. Kasi kayo naman yung huling pipirma nito bilang batas. Okay? Salamat po. So, the Magna Carta of Barangay Health Workers is long overdue. BHWs are the front lines of primary health care, yet they remain under-recognized, underpaid, and treated as not as much as other public health workers, despite making universal health care possible. Considering the passage of the Magna Carta of BHWs in the Senate, the committee secretary is instructed to take into account the output from the 19th Congress, and very rich input from today's hearing in preparation of the committee report. Let us not disappoint again our BHWs. Let us finally provide them the honor, benefits, training, protections they have long earned. Kumbaga, halos kabayaran na ito kasi tagal na nilang nag-advance, namuhunan. Ipasa na muli at isabatas natin ang Magna Carta of Barangay Health Workers. Sa wakas, maraming salamat, and this final hearing on the Magna Carta of BHWs is adjourned. At bilang pagsara ng buong araw natin, so in closing, on World AIDS Day, we affirm a simple truth. Bawat buhay ay mahalaga, kalusugan ay pahalagahan. Our goal is a health system that leaves no one behind, ending stigma, lifting compassion, and empowering the barangay health workers who make care possible.
para sa mas makatao, mas inklusibo, at mas makatarungang kalusugan para sa bawat Pilipino. Maraming salamat po sa inyong mahabang pagdalo at pakikilahok. Adjourn, no? So, as mentioned earlier, this hearing